Binira ni dating Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng isyu ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal. Makahulugan din ang pahayag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at sa dating administrasyon. Sa isa pang punto ng video message ng dating House Speaker, walang patumanggayang pinangalanan sina Zaldico at Senator Chis Escudero. Giti Romualdez, hindi siya papayag na sa kanya ibunton ang lahat ng sisi. Nasa frontline, nabalitang yan si Mariel Enriquez. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear, I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni House Speaker Bogie D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot dyan ni Ombudsman Boying Remulla, We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sana naman, dito lang siya magpa-check up. giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may Immigration Lookout Bulletin Order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahapunan, inanunsyo ng ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation, bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng ombudsman na precautionary hold departure order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa